So, indefinite muna. Pero madali lang to actually. Alam ko may background ka na sa ganito. Pero solve tayo konti. So, definite. So, let's say meron tayong given. Actually, mental kaya mo to eh. Kasi ano lang naman to eh. Power rule. So, meron tayong 3x squared plus 4x minus 5 dx. So, mentally, kaya mo yan masolve. Kaya mo na ba yun, idol? Ano magiging sagot natin? Sagutin nyo muna bago natin explain. Yan, guys. So, basically, meron dapat plus c kasi integrate. So, sabi nga natin, guys, ano lang to, mental, kaya to i-solve, diba? So, paano ba itong ginagawa? So, apply lang natin yung rules na nag-add ng exponent na 1, then kung na exponent, divide kung ano yung exponent. Each term yan, ibig sabihin. So, basically, ditong 3x squared natin, pag dinerive natin yan, ay integrate, I mean. So, magkakaroon tayo ng iyo nga. Tsaka ko lang na-realize yung sinasabi ko sa sa live, na nag-comment si sino ba nag-comment? Si Yori yata. Anyways, meron tayo dito guys, given integral ng 3x squared plus 4x minus 5 dx. So, basically, basic na basic. Mental lang. So, sabi natin, nag-add lang tayo ng 1 sa each exponent. Then, divide ko ng exponent. Then, meron tayo ditong plus. Add ng exponent. 2 yung exponent. Then, 5 times x, that is 5x. So, over 1, kasi para sila 1. So, actually, gets na natin yun. Yun na yung mahirap. Then, plus c. Wherein, kailangan lang natin siya i-simplify. So, magkakaroon tayo ng x cube. Kasi makacancel na yun. Then, 4 divided 2 is 2. X squared minus 5x plus c. O yung constant. So, ito yung magiging sagot natin. So, hindi mahirap. Ang galing. Mali. Hindi simplified. Report hindi simplified. Marunong ka na. Pwede na ikaw magturo nito. Okay nga, another. Pusin lang natin ito ng puro ganito. Para maganda tingnan. So, let's say meron tayong given 6x raised to 5 minus 2x cubed plus x dx. Dali na guys. Simplify na natin guys. So, basically, yung ginagawa lang is nag-add ng exponent. Then, kung ano yung exponent, divide dun sa term na yun. So, 6x raised to 5 making 6x raised to 6. 6 yung exponent over 6 din. Then, minus, subtraction yun. So, 2x, 3 plus 1, magiging 4. Then, over 4. Then, plus x squared. Then, over 2. Kasi ito rin ito eh. Plus yung c. So, in this case, pwede na mag-simplify. So, all is well. Yun na. So, 6 divided 6 is 1. Magiging x raised to 6 na siya. Minus 2 over 4. That is 1 half. Pero yung x raised to 4 natin, lalagay natin yun sa middle ng fraction bar. Or pwede rin siya guys, sa numerator mo na, tanggalin mo na yung 1. Then, plus yung x squared over 2. Parang ganito. Pwede mo ito i-rewrite as x raised to 4 over 2. Then, plus yung c. So, ito yung magiging sagot natin. May gustong makiko-host sa akin. Sino ba yun? Meron ba akong wala naman akong ko sa wala kayo dyan, nagaturo ako eh. Gets yun. Ito, isa pa, meron pa eh. Marunong ka na? Marunong na yan, basic lang naman ito eh. Kahit nakapikit eh. So let's say meron tayong sige, solve ka nakapikit. Type mo ang hirap naman.
Wala, ang bilis. Anong technique? Yun na nga yung pinaka-technique dun. Hindi na natin na-apply masyado yung rules eh. Hindi ko na ina-explain eh. Pero yun na yung combination ng guys. Ang galing Pwede na. Pwede ka na magturo na ito, Arcs. So, meron tayong given na integral ng 4x cubed plus 7 dx. So, 4x, 3 plus 1 is 4 over 4. Then, plus 7 times x is 7x. So, yung 1 na exponent, pag in-over 1 mo yun, ganun pa rin kakalabasan. So, plus c. Then, simplify na lang natin tong term na first term natin, which is x raised to 4 plus 7x, then plus yung c natin. Ano pa ba example na ito? Wala na, yun lang. Ito guys, last siguro. Hindi ata makakasolve dito eh. So, let's say meron tayong 8x cube minus 6x squared plus 2x minus 1 dx. Anyways, meron tayong given na integral ng 8x cube minus 6x squared plus 2x minus 1 dx. Tingnan natin kung tama yung sagot nyo. So, solve na natin. So, magiging 8x raised to 4, simple as 1. 4 exponent, magiging 4 din yung denominator. 6x cube, 2 plus 1 niya magiging 3. So, 3 rin to. Plus 2x squared. Ito yung exponent. So, ito rin yung denominator. Minus 1x or x na lang. Or x over 1 still x pa rin. Plus yung c. Pero kailangan pa natin mag-simplify para dito. So, 8 divide 4 is 2. Meron tayong x raised to 4 doon. Minus 6 divide 3 is 2 rin. So, magiging 2x cube. Plus x squared. Kasi 2 divide 2 is 1. Minus x. Plus yung c natin. So, basically, ito magiging final answer. So, ganun siya ginagawa. Meron tayong given. Namaya, tingnan natin. E raised to x plus 1 over x dx. So, ito guys. So, try na natin guys kung paano to. Diba sabi natin kanina, kasabi ko lang, na yung e raised to x is still raised to x pag in-integrate. So, big sabihin, itong e raised to x natin, pag in-integrate natin, magiging e raised to x pa rin. Then, meron tayong plus. Kapag may 1 over x ka dyan, bali, magkakaroon ka lang ng ln. Then, yung x natin. Then, plus c na. Hanggang lang siya kadali. Hindi naman yung mahirap. Pero kung may mga numbers to dito guys, lalagay mo lang yun. So, kunyari, another example. Gusto nyo pa? Di ba yaw ko na? Char. So, let's say, ano ba maganda example? Hirap naman kasi. Gusto nyo kasi mahirap. So, let's say, what if ito yung given integral ng 5 e raised to x dx. Anong sagot? E raised to x plus, mali, walang plus c. Mali kayo guys, pag nag-integrate may plus c lagi yan. Kahit sabihin mong tamang pagkaka-integrate mo kung wala kang plus c, mamalian yan ng prop mo. So dito guys, meron tayong 5 e raised to x dx, diba? So basically, pag may constant ka dyan or may coefficient, pwede mo yun ilabas. Then, magiging ganito yung tsura nyan. Wherein, ibig sabihin, pwede mo na integrate yung e raised to x mo, which is e raised to x pa rin, plus c. So ngayon, yung 5 times e raised to x, magiging 5 e raised to x plus c. Diba? Inikot-ikot ko lang para maraming sinusulat para dito. Kalmahan nyo lang. Paano pag ganito yung given? Ang sagot dito,
Ha? Ala! Tama ba yan? Idol. So, meron tayong ganyan. So, basically, ito pwede natin to i-write ulit ng ganon. Oo, pwede mo siya i-write ulit ng ganon. So, kung meron tayong given na integral ng 3 over x dx, di ba itong coefficient natin or yung numerator natin na 3, pwede natin siya ilabas. So, magiging 1 na lang to over x dx. Then, pag may 1 over x ka, pwede mo na yan i-integrate as ln x. Then, plus c na kagad. Ganun lang siya ginagawa. Galing. Ng e raised to 2x dx. Eto, pwede. So, sa case na to guys, kapag meron kang integral ng e raised to 2x dx, pwede ka dyan mag-let u. So, yung u natin is yung 2x na exponent. Then, di-derive natin siya both side. I-differentiate. Yun yung tamang word. Differentiate. So, let's say tayong given, e raised to 2x dx. So, yung mag-let u equals 2x. So, differentiate natin both sides. So, yung derivative ng u is du. Then, yung 2x pag dinerive, that is 2. So, magkakaroon tayo ng dx na lang. Pag dito naman sa derivative, nagkakaroon tayo dito ng minus. Kumbaga sa integral, pag nag-integrate nagpa-plus, sa derivative nagma-minus. So, di ba meron ka ditong 1? So, 1 times 2 lang siya, magiging 2. So, yung x raised to 1 minus 1, magiging x raised to 0, which is 1 pa rin. So, 2 times 1 is 2. So, nagdaga lang ng dx. Then, mag-solve tayo for dx. So, mag-divide tayo both side by 2. Which means, yung dx natin is du over 2. So, ngayon, balik tayo sa given. Meron tayong e. Nilagay natin yung 2x as u. Given dito, di ba? Pero meron tayong dx doon. That is equals sa du over 2. So, times du over 2. So, basically, itong 2 natin, dahil fraction yan, pag nag-multiply tayo ng fraction, di ba? Direct multiplication kung maalala. So, dahil magiging coefficient yun, pwede natin ilabas as 1/2. Then, magkakaroon tayo dito ng e raised to u du. So, ito guys, parang nasa standard formula na siya. Wherein, ang derivative, pag in-integrate natin yung e raised to u, magiging e raised to u pa rin siya. Then, plus c na. Pero yung yun natin, babalik natin sa 2x. So, magkakaroon tayo ng 1/2 e raised to 2x plus yung c natin. Ito yung magiging final answer. Or pwede nga nating sabihin na e raised to 2x over 2 plus yung c. Anyways, yan siya ginagawa. Given na integral ng e raised to x plus 4 dx. Anyways, kung meron tayong given na integral ng e raised to x plus 4 dx, parang distribute na lang siya guys, yung integral sign pati yung dx sa kada term. So, bali yung kakalabasan na nito is integrate mo lang yung e raised to x, which is e raised to x pa rin. Pero yung 4 natin, 4 times x lang siya. So, magiging 4x. Then, yung plus c na. So, gano'n na siya kadali. Mentally, kaya na natin yan. Diba? So, ito kaya. I think may malilito dito. Pero dapat di ko sinabing malilito kay. Then, magkakaroon tayo ng integral ng 1 over x na lang. Then, dx. Karoon siya gagawin. So, we're in. Alam naman natin ng integral ng 1 over x is ln x. So, magkakaroon tayo ng ln x. Then, yung plus c natin. Kasi pag in-write mo siya as eto, kung dito sa part na to, 'di ba sabi nila is ano 'yun?
magiging ln square root of x plus c. Pares lang yan. Kasi kung maalala natin, na ang ln tapos meron kang square root of x, pwede natin siya i-rewrite as x raised to 1/2. Then, lalabas mo yung 1/2. So, magkakaroon ka ng 1/2 ln tapos yung x natin. Then, plus c. So, halos pares lang sila guys. Yung given, integral ng 2x cosine 2x or x squared na lang. Then, dx. So, in this case, mag-i-usab lang. So, let u equals itong x squared. Then, differentiate mo siya both side. So, magiging du. Then, ito magiging 2x. Then, yung dx natin. Then, sasolve mo lang for dx. So, divide mo siya both side by 2x. Wherein, makakancel na itong 2x. Matitira yung dx natin, which is equal sa du over 2x. Then, balik ka na ulit dito. So, magkakaroon ka ng integral ng 2x. Then, yung cosine natin. Then, meron tayong x squared na ginawa natin siyang u based dito. Then, meron tayong dx na du over 2x. Wherein, yung 2x natin dito, makakancel siya. So, matitira na lang dito is integral ng cosine u du. Then, di ba sabi natin last time na kapag nagtatrigo na, pwede ka nang gumawa ng ganito para hindi ka malito. So, kapag nag-i-integrate, ganito yung rotation mo. Pag derive, nag-differentiate sa kabila. Anyways, kung meron tayo ditong i-integrate na cosine u, that is, ito yung cosine, so magiging sine na lang yan. Which means, magiging sine u plus c. So, yung u ibabalik natin, which is x squared. So, magkakaroon tayo ng sine x squared plus c. So, ito na yung magiging sagot. Meron tayong given. Ang ganda. Anyways, kung meron tayong given na integral ng cosine 5x, so meron tayong ginawa dito na ito, ikot-ikot. So, gagawin na lang natin yun. So, yung ginagawa, pwede ka rin mag-let you dito, guys. Pero, i-mental na lang. So, magkakaroon na tayo dito ng integral ng cosine, which is sine x or 5x. Then, i-divide lang natin to guys sa pag dinifferentiate natin tong angle. So, pag dinifferentiate natin yung 5x, di ba magiging 5? Doon natin siya ilalagay sa baba. Then, plus c. Or pwede mo siya i-rewrite as 1/5 ng sine 5x. Then, plus c. Ano siya ginagawa? Pag ganda yung given, paano ito ginagawa? Parang hindi ko to alam. Nakita ko lang ito eh. Di ba magiging integrate ng cosine? Ito yung cosine. Ito magiging positive sign. Tapos 2x sine 2x over 2. Ibawal pala yun. Distribute. Bawal yung distribute.
Hindi siya dinidistribute, no? Bawal. Pwede ba siya i-distribute? Like, magiging cosine 2x, tapos cosine 3. Pwede ba yan sa Ray J? Hindi. Hindi. Hindi yung pwede. Bawal. Wala pwede. Magla-let u ulit. Let u is equals. Then, balik tayo dun. So, game B-Brain, wait lang. Bang ko lang ito. Basher. Kasi argument. Angle. Angle pala sila, guys. That's correct. So, mag-let u ulit. Dapat ito ko nilagay sa kabila. Anyways. So, magkakaroon tayo ng u. Which is 2x plus 3. Then, differentiate lang natin sila both side sa magiging du. Yung kabila is derivative ng 2x. That is, or differentiate natin siya, magiging 2 na lang. Then, yung constant is 0 sa magiging dx dito. Then, divide lang natin siya both by 2. So, magkakaroon tayo ng dx which is equal sa du over 2. So, pwede tayo dito bumalik. Wherein magkakaroon tayo ng integral ng cosine. Yung 2x plus 3, ginawa natin siyang u. Then, meron tayong dx na du over 2. So, du over 2. So, alam natin na itong 2 nasa denominator, lalabas natin siya as 1/2. Then, magkakaroon tayo ng cosine u, du na lang sa loob. Wherein, sabi natin, kapag cosine, yung in-integrate, magiging sin x or sin u. So, magkakaroon tayo ng 1/2, then sin u plus c. Wherein, ibabalik natin yung u as 2x plus 3. So, bali ang kakalabasan is 1/2 sin. Yung u natin is 2x plus 3 plus yung c natin. So, ito magiging sagot.